Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon nagkaroon ng konting pagdaraos ang PBCI, Board of Elders and mga workers. Maaga kami nag-Christmas party. Ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa time in a battle. Ewan ko kung familiar po kayo dun sa song. Time in a battle. Doon sa mga kabataan, baka hindi kayo familiar dyan dahil yan sumikat yan, mga 80s and 90s. At isang kumanta po niyan, si Jim Croce. At ang paborito kong kantahin dyan, yung So I Have to Say I Love You in a Song. Nung araw. Ang time in a battle, ang kwento po niyan, kaya niya nagawa yung kanta na yan, yung anak niya, bata pa, namatay. Nagkaroon ng sakit, lumubha, hindi na napagaling ng doktor. So, namatay. At nang ito'y mamatay, nakita niya na naisip niya, gagawa ko ito ng kanta. At ang nilalaman ng kanta, hindi ko na po nilagay yung lyrics, ito po ay patungkol sa time. Na ang time ay napakahalagang regalo ng Diyos. Na kapag ito ay lumipas, hindi na ito maibabalik. Kaya doon sa message ng kanta, sabi niya, pahalagahan natin ang bawat moment, ang bawat panahon na dumaraan sa ating buhay. At ipadama ang pag-ibig habang nabubuhay pa. Yun yung mensahe ng awit, yung time in a battle. Kung tatanungin ko po kayo, kung mailalagay mo ang time sa loob ng bote, alin kayang moments ang isi-save ninyo? Pero bago po tayo magpatuloy, mag-pray muna po tayo. Panginoon, sa iyo na po namin iniahabilit ang aming pag-uusapan. Dalangin namin ang gabi mo sa aming mga puso at kaisipan. At ikaw rin po, Panginoon, ang maluwalhati maparangalan sa aming kalagitnaan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Making the most of every moment in our life. Pupunta po tayo sa magandang halimbawa sa buhay po ni King Hezekiah. Kung familiar po kayo sa kanya, si Haring Ezekias. Ang buhay niya po ay umiikot sa isang makapangyarihang katotohanan nang maunawaan niyang limitado na ang kanyang buhay, no? Ginamit niya ang bawat sandali upang mapalapit siya sa Diyos. At ito, he faced a time limit moment. Sabi nga po riyan, ng mga araw na iyon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo yung sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Kumbaga, parang sinabi ng doktor, your time is up. May taning ka na. Yan yung sinabi ni propeta ng Diyos sa pamamagitan ni propeta Isaiah. Nagkasakit na maluba si Ezekias, sakit na ikamamatay, at ito nga, binanggit sa kanya ni propeta. Ngayon, bakit nga ba dumating ito? Ano pa ang mensahe ng Panginoon? May ginawa ba siyang hindi maganda sa kanyang buhay? Pero alam niyo, sa Bible, kung babasahin niyo ang Bible, laging merong minsang warning at opportunity. Warning, babala, o pagkakataon. Sa pamamagitan ni Isaiah, ay pinaalam ito ng Diyos sa hari upang siya ay lumapit at humingi ng awa sa Panginoon. Inihayag ng isang propeta ang kamatayan sa paghuhukom upang maibaling ang puso ng tao sa pagsisisi at pagtitiwala sa Diyos. Kadalasan po yan, pag nabasa niyo sa Bible, yung mga ganyan, mayroong plano, may layunin ang Panginoon Diyos. At ano ang naging tugon
ni ang nangyari, ayan. Dito pala, dito sa ano. Ang naging tugon ni Ezekias, nung marinig niya may taning na ang kanyang buhay, ayan, nabagkagayo, pinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. Hindi niya inubos yung kanyang panahon sa bitterness. Hindi niya sinisi ang Panginoon Diyos. Bagkos, ano ginawa niya? Nag-pray. May taning na ang kanyang buhay, nag-pray. At alam niyo, ano ang naging tugon ng Panginoon? Dinagdagan siya ng 15 taon. Bonus. Abay, pambihira itong istorya na ito, no? Pansinin niyo, no? Nang magkayo'y dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias at ikaw yumano, sabi mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito aking idaragdag sa iyong mga kaarawan ang 15 taon. Imagine niyo, dinagdagan ng 15 taon. Nakakatuwang isipin, ano? May taning na yung buhay, mamamatay na siya, malapit na. Pero sa Panginoon, binigyan niya ng kasagutan, dinagdagan. At alam niyo po, ang ginawa ni Ezekias, yung panalangin na yon, mayroon palang plano ang Panginoon Diyos, ililigtas daw niya, sino? Ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria, at aking ding ililigtas ka. Mayroong plano ang Panginoon Diyos para sa kanya. At hindi lamang para sa kanya pala, pati pala sa bayan ng Diyos. Pambihira itong pagkakataong ito. Alam niyo, sa totoo lang, kahit may taning na pala ang buhay ng tao sa panahong ito, no? Kayang baliktarin ng Panginoon yung sitwasyon. Basta nandoon lang pala yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Imagine mo, ginawa ng Panginoon niya. At alam niyo, may sinayang bang sandali si Ezekias? Wala. Ano ginawa niya? Sa 15 taon na binigay sa kanya, ito ang ginawa niya. At nang sila'y makatapos ng paghahandog, ang hari at ang lahat na nakaharap na kasama niya ay nagsuyukod at nagsisamba. Pansinin niyo, iniutos ni Ezekias na hari na at mga prinsipe sa mga Levita magsiawit ng mga papuri sa Panginoon. Ipinabalik niya ang pagsamba. At hindi lamang niya ipinabalik, ibinalik din yung pagdiriwang, no? Passover. Kasi sa Hudyo, ginagawa nila yan talaga taon-taon. Tapos tinawagan ang mga tao na muling manimbalik sa Diyos. At winasak ang mga ribulto at inalis yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam nyo, ito alam na alam ni Ezekias. Inihingi niya ng tawad sa Panginoon. Kasi alam natin, ang Panginoon Diyos, galit na galit yan sa idolatry. Yung mga ribulto niyan, galit na galit ang Diyos sa lumang tipan pa lang. Yan ang ginawa ni Haring Ezekias ng panahong idinagdagan ng kanyang buhay. Hindi niya ginugol sa pansariling kapakanan. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil naisip niya, na-realize niya, dapat wala nang masayang na sandali sa 15 taon na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kaya ginamit niya ang kanyang renewed time sa renewal, revival, at reform sa bayan ng Diyos. Sa pagkakaroon niya ng life extension, pinasimulan niya ang mga taon na yon na may layunin. May layunin. Mahalaga. Napakahalaga na nakita ito ni Propeta ni Haring Ezekias. Ngayon, ano nga ba ang lesson na nais kong ipahatid sa inyo? I'm in a battle, making the most of every moment in our walk with God. Sabi po sa talata, mga ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Ibig sabihin kung paano tayo namumuhay sa araw-araw. Ang tanong kung tayo ba'y namumuhay na kasama ng Diyos? Kasi pwede tayong mamuhay sa sarili natin. At ang sabi niya, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Marami lumalakad, matatalinong tao. Pero bakit sinasabing kamangmangan? Pag ikaw sa buhay mong ito, binabaliwala mo ang Diyos sa iyong buhay, hindi mo siya binibigyan ng pansin, lalo na yung pagsamba,
pag-aaral ng salita. Alam niyo, kamangmangan yan. Walang meaning ang iyong buhay pagdating dyan. So sabi niya, samantalahin ng panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Totoong ang araw ay masasama. Kita niyo ang buhay, bigla na lamang sinabihan si Ezekias, mamamatay ka na, ayusin mo na yung sambahayan mo. Pwede mabago ang buhay. Pwede mabago ang takbo. Pero depende yan sa pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Alam niyo po, ang oras is one of the greatest gifts of God. Kapag ito'y nagamit na, di mo na ito mababalik. Wala pong rewind. Memories na lang yan pag nakalipas. Ang tanong, hindi kung gaano karami ang araw na ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Kundi kung gaano mo kahusay na ginamit ang bawat panahon mo sa iyong buhay nung ikaw ay nabubuhay. Sa ngayon, paano mo ginagamit yan? Alam nyo, ang sikreto yung pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Dahil ang isang malalim na relasyon sa Diyos ay tumutulong sa atin na gamitin ang ating oras na may katalinuhan at may layunin. Sa buhay ni Hezekiah, makikita natin yung lesson, na yan, cherish every given moment. Ang time, fragile, marupok. Di natin kayang kontrolin. Kaya nga, ang nais ng Panginoon Diyos, gamitin natin ito. Yung bawat pagkakataon ay pinagkakaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Bawat moment, pinapaalahanan tayo ni Pablo na mabuhay na may katalinuhan dahil alam niya at alam din natin lahat, maikli ang buhay. Gaano ba ang buhay natin? Kita niyo ba yung isang truck ng buhangin? Yung isang elf? Yung isang piraso ng buhangin doon, isang butil. Ganyan lang ang katumbas ng buhay natin. Sa dami ng buhangin Sabi nga nung kapatid na tupay, sa isang dagat, napakaraming tubig. Pero isang patak lang yan, ang katumbas halos ng buhay mo. Kaya nga, yung bawat moment na yan, hindi po palaging may second chance. Kaya nga kanina, sabi natin, time is gold. Hindi dapat masayang sa walang kabuluhan. Alam niyo, nung ako'y bata pa, medyo YP pa ako noon. Hindi pa ako Kristiyano. Alam niyo, ang laging bukang bibig ko, magpusoy, magtong-its, magmadyong. Dahil ang katwiran ko, pampalipas oras. Pampalipas oras. Yung pala, nung ma-realize ko ang katotohanan, yung palang salitang pampalipas oras, inuupos mo lamang yung oras mo nang walang kabuluhan. Kaya yung salitang pampalipas oras, ngayon ko nakita, waste of time. Pag sinabing pampalipas oras, kasi bakit? Lugar na gamitin mo para sa katotohanan, hanapin mo yung destiny, hanapin mo ang Diyos sa iyong buhay, inuubos mo para maubos na malibang ka na malibang sa mundong ito. Pakanaiyan ng kaaway. Kaya tignan nyo, ang daming mga entertainment, ang daming mga bisyo na pinapalaganap sa sanlibutan ito at patuloy tayong tinutukso para mapalayo tayo sa Diyos. Life becomes meaningful kapag kinilala natin na ang bawat oras na ibinibigay sa atin ay hiram lamang. Tandaan natin, hiram lamang yan. Opportunities don't last forever. Alam niyo po yung salitang opportunity sa Greek word, ginamit diyang kairos. Ibig sabihin niyang God-appointed moment. God-appointed moment. Bawat pagkakataon upang sumunod, magmahal, magsalita, magpatawad, magsisi o maglingkod, hindi po laging available yan. Kaya nga habang may lakas ka pa, gawin mo na ngayon. Yan ang mensahe ng time in a battle. Hindi sa bawat oras, magagawa mo yan. Hanggat meron ka pang pandinig na malinaw, hanggat ikaw ay nakakakita ng malinaw, habang ikaw ay nakakalakad pa ng diretsyo, kumilos ka na ngayon. Huwag mo na antayin, nakaratay ka na sa banig. Hindi ka na makakilos. Mahirap yung wala ka na magagawa nun.
Ngayon ang pinaka-the best. Kaya nga, use every moment to shine Christ to others. Ako natutuwa ako doon sa mga kapatiran na nakikita ko sa Facebook. Nagpo-post ng mga verses. Nagpapadala sa mga kaibigan ng mga mensahe o kahit video na merong patungkol sa Panginoong Hesus. Alam nyo, napakaganda niyan. Kasi bakit? A single conversation can change someone's eternity. Yung hindi mo akalain, nakipagkwentuhan ka lang doon sa tabi ng barberya, kinausap mo yung naggugupit sa iyo, halimbawa, ikinuwento mo yung kaligtasang natamo mo. Pwede mabago ang destination mo. O kaya nagpapamanicure ka. Nagpapalinis ka ng kuko mo. Pwede ka makipagkwentuhan. Alam nyo, sabi nga isang photographer, you don't take a picture, you capture a moment. God moments are time sensitive. Yan. Kaya nga, grab them habang yan ay nasa iyong mga kamay. Bakit time sensitive? Kasi hindi natin alam yan eh. Pag dumaan yung moment na yan, hindi na po yan babalik. Kaya nga, missed opportunities, pagsisisi lang ang hahabutan mo. Pero taken opportunities, yan ang maganda. Growth. Di ba? Kaya nga mga kapatid, prioritize what matters most. Ang time, inire-reveal niya kung ano ang mahalaga sa iyo. Kaya tingnan niyo ginawa ni Hezekiah. Mas pinili niya na sumamba sa Panginoon. At hindi niya pinili ang mag-alala. Pinagkatiwala niya lahat sa Panginoon. Alam niyo po, making the most of time is an intentional lifestyle. Yan po ay choice ng bawat isa. Maganda nito, yes, kung saan ang pinakamahalaga. Halimbawa, katulad niyang fellowship. Tulad niyang pagsamba. Yes, tayo yan. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero, no, doon sa mga nakasisira. O nakakaabala. Ano yung mga nakakaabala niyan? Yung mga sanlibutan na yan. Yung pangangailangan ng laman. No, tayo yan. Kaya nga, isa pa rin yung pagpaplano sa ating spiritual growth. Napakahalaga. Paano tayong lalago? Nasa bahay lang tayo, lalago tayo niyan? Imposible yun. Kung ikaw man ay bedridden, nandoon ka lang may sakit ka, okay, given yan. Pero merong Facebook, merong TV, pwede kayo makapanood ng mga Charles Stanley, David Jeremiah, napakarami. Huwag lang yung mga alam na ninyong kulto. Iwasan nyo lang yun. Yung binabantayan natin ng ating oras na gaya sa isang mamahaling kayamanan sa ating buhay. Kaya bigyan natin ng papahalaga. Kaya sa next year, magkakaroon tayo ng BTC. Available po yan sa lahat ng edad. Naliban lang sa mga bata. Kung may time kayo, may men's summit, may women's summit, mahalaga po yan. Sabi nga po ng isang businessman, I'm so busy making a living, I forgot to make a life. Naubos yung kanyang panahon, puro pagkita ng pera, pagpakaligaya sa buhay, pero bandang huli, nakalimutan niya yung tunay na buhay. Alam niyo po, you don't drift into a meaningful life. You decide into one. Hindi ka basta inaanod na patungo sa isang meaningful na buhay. Ikaw ang pumipili niyan. Kaya kung ano ang choice mo, ikaw ang magsasuffer dyan pag nagkamali ka. Pero alam niyo po, you can start well. Pwede ka nagsimula sa umpisa na maganda. But drift away when the world becomes more appealing than Christ. Malakas po ang appeal ng sanlibutan. Lalo na yung trabaho na doble ang bayad. Naku, sa abroad, usong-uso yan. 4 hours lang. Malaki na ang kita. Pero yung iba, kumukuha pa ng part-time. Dahil kasi, malaki, lalo na, doble. Ang lakas ng atraksyon niya. Kaya minsan, pati araw ng linggo, kinakain pa. Dahil
Double pay. Di ba? Pangkaraniwan yan, naaagaw. Ang ating time dyan. Yung pleasure na yan, yung mga libangan na yan, yung mga games na yan. Ang lakas na pang-agaw niya sa konsentrasyon natin para sa Panginoon. Tandaan ninyo, pag ang sanlibutan yan, sa umpisa, okay lang sa iyo, kayang-kaya mo, okay lang yan, di papansinin yan. Pero tandaan ninyo, pag yan ay unti-unting tumamis sa iyo, papait ang spiritual life mo. Alam nyo, si Dimas, kasama ni Apostol Pablo sa mga gawain paghayo. Pero, ano sabi ni Pablo? Nahalin sa sanlibutan. Makikita niya, hindi ko lang nailagay 2 Timothy 4:10. Sabi ni Pablo, inibig niya ang sanlibutan. Pinabayaan niya ang gawain ng Panginoon. At marami na rin ako nakita na nahulog sa sanlibutan. Kaya nga mahalaga, gamitin natin ang ating time na may katalinuhan sa Diyos. Use time wisely for God. Alam niyo, ang bawat time, stewardship yan. Pangangasiwa yan. Kaya tayo binibigyan, tingnan niyo si Hezekiah. Ginamit niya yung kanyang time na i-rebuild, ibangon yung kingdom ng Panginoon ng panahon niya. Alam niyo, sabi po riyan redeem the moments na sinasayang ng iba. Samantalahin mo yan. Alam niyo pa paano mabuhay na may katalinuhan? Maging mapagpatawad ka. Maglingkod ka na may katapatan sa Diyos. Magsalita ka na mayroong biyaya sa iyong bibig. Hindi yung marites. Magandang imarites, si Kristo. Manalangin ka sa tuwina. Yan ang pamumuhay na may katalinuhan. Ayaw ng Panginoon Diyos na mayroon tayong sayangin na oras. Gusto niya gamitin natin ang bawat time na yan para sa kanyang kaluwalhatian. Siguradong maliligaya ng Panginoon sa atin. Serving Him gives our days meaning. Yung paglilingkod sa Diyos, nagkakaroon niya ng tunay na kahulugan, ng kahalagahan. Yung buhay natin nagiging mahalaga at ang bawat moments na yan, nagkakaroon tayo ng layunin, ng direksyon. Alam niyo po, ang kandila, pag sinindihan mo yan, unti-unti nauubos yan, ano? Pero habang yan ay nagliliwanag, tinutupad nito ang kanyang layunin. Ang layunin niya magbigay ng liwanag. Tandaan ninyo, bawat minuto, bawat sandali na ibinibigay mo sa Panginoon, hindi walang kabuluhan niya. Yan yung sinabi sa 1 Corinthians 15:58. Bawat gagawin mo para sa Panginoon. Ang tanong, ano nga ba ang nagagawa ko para sa Panginoon? Ako ba'y nagliliwanag na ba? O ako'y kumukuti-kutitap? Kay Hezekiah, wala pong nasayang na sandali doon sa 15 taon na yon. Ibinigay niyan lahat sa Panginoon Diyos. Tandaan ninyo, only God can control your lifespan. Yung haba ng ating buhay, Diyos lang ang may hawak niya. Pero, you can control your life moments. Pwede mo makontrol yan. Depende na nga lamang yan sa iyong magiging choice. The world or Christ. Saan ko nga ba ginagamit ang aking buhay? Tandaan niyo mga kapatid, ang buhay ay binubuo ng mga moments. Minsan mayroong malaking, minsan maikli. Ngunit lahat ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tandaan niyo, yung mga binibigay niya ng Panginoon, hindi lamang yung time, maging yung ating mga possessions, maging yung ating sarili. Nasa ating mga kaumayan kung paano natin yan gagamitin para sa Panginoon. Kaya nga bakit nangungulit ang iyong lingkod, ang ibang mga kapatid, na kayo ay niyayaya, tumalo sa Bible study, pinipilit na makinig. Kasi tandaan nyo, sayang kasi yung time pag naubos lang sa walang kabuluhan. Ang oras natin ay hindi natin pag-aari. Diyos, hinihiram lang natin yan sa Diyos. We don't decide the length of our life, but we do decide the direction of it. Nga nga bilang pag-recap, ang Diyos ay nananawagan sa atin na cherish
Pahalaga natin ang bawat sandali, bawat buhay na lumilipas sa atin. Tandaan nyo, yan ay regalo ng Diyos. Regalo lang yan. Prioritize what matters most. Bawat pagkakataon ay napakahalaga. Minsan nga may kasabihan, opportunity knocks once. Huwag natin sayangin ang pagkakataon para sa Panginoon. Ibigay natin yan. Use time wisely for God. No? Bawat sandali. Dahil tanging ginawa para kay Kristo lamang ang mananatili. Every seed, every moment is a seed of eternity. Mga kapatid, maaaring pakiramdam mo, marami kang nasayang na mga taon sa iyong buhay. Maaaring masabi mo na yung marami ka ring oportunidad na pinalampas para sa Panginoon. O maaaring napalayo ka, o bumagal ka, o nawalan ka ng focus para sa Panginoon. Pero tandaan ninyo, kung binigyan ka ng Diyos ng hininga ngayon, today, happy birthday kapatid na John. Binigyan ka ng panibagong taon sa iyong buhay ngayon. Nasa iyo ang panibagong pagkakataon. Hindi pa huli ang lahat. Para bumangon, para lumapit sa Panginoon, humagsisi, magtiwala, at ibigay na natin, itoto na natin sa Panginoon. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo tatagal sa buhay nito. Ngunit sa ating pagtatapos, ang tunay na sukatan ay hindi kung gaano katagal tayo nabuhay, kundi kung gaano tayo kawise na ginamit ang bawat panahon na yan sa ating buhay. Kaya nga, make the most of every moment in our walk with God. Sapagkat ang eternity, napakahaba, walang katapusan. Yan ang tunay na kaligayahan. At ang buhay ay napakaikli upang sayangin ang bawat sandali sa walang kabuluhan. Kaya nga mga kapatid, maaaring hindi ka bigyan ng Diyos ng another 15 years katulad ni Hezekiah. Ngunit meron kang time ngayon. Ito na yung moments nyo. Ito yung moments mo. And this moment can change your direction, mga kapatid. Pumili ka. Magdesisyon ka na may karunungan. Lumakad ka sa Panginoon na mayroong layunin. Mamuhay ng may direksyon at maglingkod ng buong puso. Kaya nga tanong ko kanina, kung maisisave mo ang iyong time sa loob ng isang battle, ano yung moments na yon na isisave mo? Naway pagpalain kayo ng Panginoon.